13 to 14. Praise God. Glory to God. Hallelujah. So ano po ang sabi po dito? Ito po yung ating teksto. Ang sabi po sa kanyang salita, "For it was you who created my inward parts. You knit me together in my mother's womb." So sino po ang naglilika sa atin? Ang ating Diyos. At ang ating Diyos ang siyang naghuhulma sa bawat nilalang sa sinapupunan ng ating mga ina. Yun po yung sinasabi sa kanyang salita. Kaya po, ano ang sabi niya? I will praise you. Kaya dapat tayo nagpupuri sa Diyos. Kung ikaw at ako ay nabubuhay, dapat nagpapasalamat tayo. We will always keep on praising our God because our God created us, and in His creation, siya po, nilikha po tayo dito po sa sinapupunan ng ating mga nanay. So yun po. Kaya po, ano po yung sinasabi dyan? Ang Diyos, sabi niya po dito, because I have been remarkably and wonderfully made. So ikaw at ako, ang sabi po dito, I have been, sa translation natin, I have been remarkably and wonderfully made. Kaya kung anong itsura mo, yan po, nilikha ikaw at ako ng Diyos. Remarkably at wonderfully, kamangha-mangha ang paglikha ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, anuman ang itsura natin, tayo po dapat ay nagpupuri sa Diyos. Amen. Sa harapan ng Diyos, sabi nga po, we are, sa ibang translation, we are fearfully. Talagang andun pa po yung nagbinigyan talaga ng Diyos. Sabi nga, we are fearfully. Nandun pa po yung talagang ang pag-iingat ng Diyos. Nung ikaw nililika, iniingatan ikaw at ako ng Diyos. We are fearfully and wonderfully made. Dito po, we are remarkably and wonderfully made. Kaya ano man ang itsura natin, ikaw man ay pandak, ikaw man ay matangkad, mataba, ano man ang iyong itsura, dapat ka magpasalamat sa Diyos kasi ikaw ay nilikha ng Panginoon na kamangha-mangha sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Palapakan natin ating Diyos. Kaya i-appreciate natin. Let us appreciate kung ano itsura natin. Aba, sabihin mo, I am wonderfully and fearfully made. So dapat ganun. Kaya kung ano itsura mo, tanggapin mo na may pagpupuri sa Diyos. Amen? So kung ano man ang itsura natin, kung yung iba, diba, nilikha, 6 yung daliri. Di po ba? Magpapasalamat pa rin. Yung iba, ang daming mga ngipin. Nagkasungki-sungki na. Tapos sabi mo, ano ba naman itong paglikha ng Diyos? Gagastos pa ako. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, we are remarkably or we are fearfully and wonderfully made. Sabi nga po dito, your works are wonderful. Kahanga-hanga, kamangha-mangha ang gawa ng Diyos. And I know this very well. So dapat alam niyo po na ikaw ay kamangha-manghang nilikha ng ating Panginoon. So yun po yung ating pong teksto sa umagang ito. At alam niyo po, ito pong Mother's Day, hindi naman talaga sa simula mayroong Mother's Day. But praise God, ang mga businessmen, mga nag-iisip ng mga yan, paano ba kikita? Paano magkakaroon sila ng maraming income? So marami pong mga create sila katulad ng Mother's Day, Father's Day, para nga naman mabenta, lalong-lalo na sa restaurant, maraming kakain, sa mga marami pong mga bibilin para sa mga nanay. Pero I believe, ito po ay inalaw ni Lord para maparangalan ang mga nilikha ng Diyos. So katulad ngayon, ang pinaparangalan yung ating
yung mga nanay sa tahanan. So palakpakan natin ang ating Panginoon kay buti-buti ng Diyos. So why is mother so important in the family? Bakit po mahalaga ang mga nanay sa kanya-kanyang pamilya? Number one, mahalaga ang nanay sa ating pong pamilya. Why? Because he's the one giving birth. So yung pong multiplication na sinasabi ng Panginoon nung nilikha si Adan at saka si Eva, ang sabi ng Panginoon, kailangan mag-reproduce, magkaroon ng reproduction, dumami. So ngayon, nung una, ang lalaki lang po ang nilikha ng ating Diyos. So hindi po imposible na magkakaroon ng reproduction without the woman. So ang nanay, mahalaga para magkaroon ng reproduction. So siya po yung nagbibigay ng anak. Siya po yung nanganganak. He's the one giving birth. Kaya po, sinasabi po dito, yung mga sinapupunan ng mga nanay, tingnan niyo po, kahit po yung mga iba, yung mga artificial na para magbuntis, pero saan nilalagay? Hindi po nilalagay sa sinapupunan ng mga aso. Hindi rin nilalagay sa mga baboy, kundi sa sinapupunan ng mga nanay. Kahit na po yung mga, tawag nito, yung mga artificial, kukuha ng semen sa iba, pero ilalagay pa rin sa sinapupunan ng nanay. So doon po ang reproduction na gaganap sa mga sinapupunan ng nanay. Kaya mahalaga po ang nanay sa pamilya dahil siya po yung nagbibigay, siya po yung nanganganak para mag-reproduce, para dumami ang tao. Dahil ang gusto ng Panginoon, marami ang magpupuri sa Kanya. Amen? Ang gusto ng Panginoon, marami ang sasamba sa Kanya. Yun po yung pagkalikha sa atin ng Panginoon. At ano naman po yung sinasabi sa Genesis chapter 3 verse 16? Madali lang po ba mag-reproduce? Madali po ba manganak? Mga kapatid, ang salita ng Diyos ipinapahayag, Genesis. Ang salita ng Diyos ipinapahayag niya. Ano po ang sabi po dito? He said to the woman, I will intensify your labor pains. You will bear children in anguish. Your desire will be for your husband, yet he will dominate you. So mga kapatid, dito pansinin natin, ang sabi po dito, I will intensify your labor pains. Ibig sabihin, even before the fall of Eve and Adam, or before sila magkasala, sa panganganak, there is already pain. Mayroon na talagang sakit. Walang nanganganak na hindi nakakaranas ng sakit. Ano ang sabi ng Diyos? Nung sila'y nagkasala, ang sabi ng Diyos, i-intensify lang niya yung labor. Ibig sabihin, dadagdagan niya ang sakit. Mas lalo lamang masakit sa kanyang pagle-labor kung siya ay manganganak. So, uulitin ko po para maunawaan natin, even before the fall, bago nagkasala si Adam and Eve, kapag ang babae nanganganak, mayroon talagang pain. Kasi ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. I-intensify lang niya. Ibig sabihin, dadagdagan niya. Dadagdagan niya yung sakit. So, mas tumindi ang sakit sa panganganak when Adam and Eve fall to sin. Nung sila po ay bumagsak sa pagkakasala, nadagdagan po ang sakit. Pero, there is already pain. Nakasulat na po, may pain. Dadagdagan lang po niya.
Yun po ang nangyayari. Kaya po, totoo yan. Totoo po yan. Ako naranasan ko po. Nung naunawaan ko po yan, kinurse pala ang babae sa panganganak. Nung nagbuntis po ako ng pangatlong anak, na-meditate ko yung salita na yon. So ano ang ginawa ko? I prayed to God, ang sabi ko, Lord, hallelujah. Ang sabi ko sa salita sa Panginoon, hallelujah, glory to God. Praise God. May wifi ba tayo na? Praise God. So ang sabi ko sa Panginoon, Lord, pwede ba tanggalin niyo po itong sakit na ito? O kung hindi man, ito po ay maibsan. At alam niyo po, totoo, ano ang ginawa ni Lord? Nung ako po ay nanganak, sa pangatlo kong anak, si Judah po yon. Alam niyo po, nadumi lang po ako, at pagtingin ko po, sabi ko, may buhok na pala. So may buhok na pala, sabi ko, ay bakit ganun, may buhok na. So purihin ng Diyos, lumabas yung bata, hindi ko talaga naramdaman yung sakit, yung matinding sakit. May sakit pero hindi masyado. So yun po, nahihingi po yan kay Lord. Kasi sabi ko, Lord, ako'y mananampalatayo mo. I am already a believer of Jesus Christ. So Lord, because I am a believer of Jesus Christ, sabi ko ganon, please, sabi ko, if you can take the pain in bearing this child, sabi ko, Lord, please, take it. Alisin niyo po ito sa akin. Pero, according to your word, according to your will. So, ano po yung ginawa ni Lord? Ang bilis lang po. Ganun lang po yun. Kaya po, kahit wala po ako sa ospital, wala pa yung asawa ko, lumabas na yung baby. Lumabas na po. Tapos hindi ko ngayon mabuksan ang pintuan. Sabi ko, Lord, ito pala yung pusod, yung inunan. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung anong term noon. Tanggalin mo nga itong lawit na ito. So, yun po yung prayer ko. Lord, tanggalin mo nga yung lawit na ito. Psh! Lumabas yung inunan. Natanggal si lawit. So, purihin ang Panginoon. Ganon po kabuti ang ating Diyos. We can ask anything in His name. Pero, mayroon nga kahapon nga, sinabihan ako ng anak ni Pastor Orland. Sabi niya, Ninang, bakit? Sabi niya si Pastor Emer natubuhan din. Bakit nakasurvive siya? Bakit si Papa? Sabi ko, si Papa niya hindi. Sabi ko, anak, nung si Pastor Emer ay bumababa na yung oxygen, pawala na rin po siya. Tumawag bigla yung anak ko. Siyempre, dahil siya ay nurse, nakakaintindi po siya yung kalagayan. Tumiyak siya. Mama, ipag-pray mo si Papa, pababa yung oxygen. Tapos, ang ginawa namin, Sister Alice, andun pa si Micah, andun pa yung mga director, may Bible study kami. Yan ang aming talagang iniyak, tinangis kay Lord. After namin mag-pray, pagkatapos mga 2 o'clock, tumaas ang oxygen. The following day, tinatanggalan na siya ng tubo. Sabi ko, ikaw, anak, tumawag ka sa akin, nire-revive ng papa mo. 3 beses na pala nire-revive. Sabi ko, yun ang pagkakaiba nyo. Yun ang sabi ko sa kanya, kaya umiyak talaga ako, yun ang pagkakaiba nyo. Dapat, sabi ko, tinawagan nyo ako kagad, sabi ko naman, keep in touch. So yun po mga kapatid, ang pagkakaiba. Kaya purihin ang Diyos. Napakabuti, ito po yung panganay kong anak ang tumawag sa akin na umiiyak. Kaya sabi ko, yun po ang pagkakaiba. Kasi, ang nanay ko rin, parehas sila na kaso ni Pastor Orland. Ang nanay ko ay
naputukan ng ugat sa brain. Yun din po si Pastor Orlan, nagdurugo in his left brain, doon nagdurugo. Tapos naputukan siya ng ugat. Ganon din po yung nanay ko. Naputukan din ng ugat, nagdurugo din. Pero, purihin ng Diyos, buhay na buhay ang nanay ko. So, sabi nga nila, ano ang pagkakaiba? Ang naisip ko kasi ang pagkakaiba sa amin, ako tumatayo at ang pamilya kahit naghihingalo ang nanay ko. Twice na po siya na-hospitalized dahil sa pneumonia o pulmonya. Naghihingalo ang nanay ko from past 9 in the evening to 1 o'clock in the morning. Pero hindi ko talaga tinatantanan. Yung caregiver namin, alakad na siya ng lakad. Hindi na po siya hindi na siya mapakali. Pero mga kapatid, ako, inano ko yung sarili ko, mga hawakan ako, I keep declaring and praying to God. Hanggang ngayon, buhay po yung nanay ko. At malaki na po ang improvement ng nanay ko. Kaya naniniwala ko, one day, makakalakad po nanay ko. Hallelujah. Palakpakan natin ating Diyos. Kaya po mga kapatid, yan po ang nanay. Ang nanay po, siya po ang nanganganak. Kaya po hindi po madali sa kanyang panganganak, nandun ang pain. Alalahanin po natin mga bata. Kaya po, yung mga bata, please, irespeto natin ang ating mga nanay. Dahil kapag nanganganak po sila, ang mga nanay, kapag nanganganak kami, sinasabi nga po, isang paa nasa hukay. Isang paa ay, kumbaga 50-50 ang buhay po namin sa mga nanay. So that is the importance of the mother in the family. Siya po yung nanganganak. Pangalawa, ang mga mother, they are the one giving instructions. Ang mga nanay ang nagbibigay ng instructions. Kaya po minsan ang mga anak nakukulitan sa mga nanay kasi maraming sinasabi ang nanay kaysa yung tatay. So kung may objection kayo mga kapatid, pagkatapos ko mag-preach, saka kayo puntahan nyo ako. Huwag kayo mag-object na, kumbaga, lilinawin ko po. Kapag mayroon kayong correction, mayroon kayong objection for clarification, puntahan nyo, kausapin nyo yung preacher. Okay? So, ang nanay, ulitin ko po, habang minemeditate ko ito, kaya pala, ang sinasabi po sa ating pamilya, ang mga nanay yung madaldal. Yung pala, hindi pala sila madaldal. Because they are the one giving instructions. Sila yung nag-i-instruct. Sila yung masugid na nagbibigay ng mga instructions sa pamilya. Kaya nami-misinterpret lang natin na ang mga nanay ang madaldal sa pamilya. No. Sa totoo lang, mga tatay. Sa totoo lang po. Ang mga nanay pala kasi kaya nagdadaldal because they are the one giving instructions. Ano po ang sabi sa Proverbs 1, 8-9? Sabi po dito, listen, makinig kayo. Pero ulitin ko po, this time, puntahan muna natin yung John 8:47. Okay. Ano ang sabi sa John 8:47? The one who is from God listens to God's words. Kaya wala mo ng cellphone, wala kayong mga necessary actions. Ulitin ko po, anong sabi ng John 8:47? The one who is from God listens to God's words. This is why you don't listen because you are not from God. So yung mga hindi nakikinig, hindi galing sa Diyos.
So yung mga sa Diyos makikinig. Sayang lang, kayo nagpa-make up nga ako, halos nalilate na ako eh. So listen, pakinggan nyo yung mga salita ng Diyos. So ang mga anak ng Diyos nakikinig. Bawal na hindi tayo makikinig kung ikaw ay anak ng Diyos. Okay, sige po, dito na tayo sa number 2. Balik na tayo. So number 1, why is mother so important in the family? Number 1, they are the one giving birth. So yung reproduction na sinasabi ng Diyos that man and woman was created for the reproduction. Ito po ang ginamit po dito sa reproduction is babae, woman. So number 2, kaya po nami-misinterpret na ang mga babae ay madaldal, ay hindi po yun totoo. Kaya pala nagiging madaldal because the woman, the mother, they are the one giving instructions. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Sabi niya, listen, my son, to your father's instruction. And don't reject your mother's teaching. So kung ano ang sinasabi ng iyong nanay, do not reject. Huwag yung ibaliwala. Kailangan pakinggan nyo. Yun po yung sinasabi. Ang sinasabi ng mga nanay nyo at wala pong nanay na nagsasabi, nagpapayo para sa ikakapahamak ninyo. It is for your own good. It is for our own good. Sa totoo lang ang nanay ko, hindi ko siya nadinig kahit minsan. Nung ako'y bata pa, na magbigay ng instruction sa akin. Ang naranasan ko sa nanay ko, kinukurot ako sa singit. Pero hindi siya nagsasalita. Pero mayroon kaming pangmatyahin. Yan ang nagbibigay sa amin ng ng pangangaral. Tinuturuan kami. At mayroon din asawa ng pinsan ko. Yan din po ang nagbibigay sa amin ng katuruan. Pero ito po mga kapatid, ano po ang sabi dito? Don't reject. Huwag niyong ibabaliwala. Huwag niyo pong itatapon ang mga sinasabing pangaral ng mga nanay. For they will be a garland of grace on your head. Di ba yung garland, yung mga bulaklak? Na para siyang dito po, yan po pala ay nakalagay dito sa ating mga ulo. Garland of grace, dito pala, sa ating ulo, yung grasya ng Panginoon. And a chain around your neck, para bang may kwintas ka. So garland, nilalagay dito sa ulo ng mga bulaklak, at ikaw ay parang may kwintas sa iyong leeg. So yun po ang ginagawa ng nanay. So ang mga teaching, pangangaral ng nanay, dapat pinakikinggan. Dapat hindi nire-reject. Dapat hindi tinatapon. Dapat ito po ay kanyang pakikinggan at sundin. So yun po yung ginagawa ng nanay. Kaya mahalaga siya. They are the one giving instructions. Kaya yung nanay, yung meticulosa na magbigay ng mga detalye. Ang tatay, they don't give details kung ano ang mga instruction nila. But the mother, they are the one giving teachings or instruction in details. Sila yung nagbibigay ng mga detalyadong instruction, pangangaral sa mga anak. Am I right? Tama ba? Tama? So ngayon, wag nyo po i-misinterpret ang nanay mo madaldal. Sabi mo, gusto ko lang lagyan ng nanay mo ng garland sa iyong ulo. Di ba kapag mayroon kang mga garland, bulaklak sa iyong ulo, ang ganda tingnan ng iyong ulo. At gusto ka lang lagyan ng kwintas sa iyong leeg. Di ba ang ganda kapag may kwintas sa leeg? So ganun ang ginagawa ng pangangaral ng nanay. Amen? Yun ang sinasabi sa salita ng Diyos. O ngayon po, ano po yung gustong ipahiwatig dito sa verse na ito?
Bakit sinasabi na ito po ay, sabi niya, don't reject your mother's teaching. Letter A. Ano ang binibigay nito? Success. Tagumpay. Success ang binibigay nito. Tagumpay. Mayroon pong pangyayari last Wednesday ba yun o Thursday, yung anak ko nakabangga ng tao. Sabi niya, siya po ay nakaidlip. Nabangga niya 70 years old. Pero hindi naman, sagi lang. Hindi actually bangga, sagi. Tama? Nasagi lang niya. Tapos, nag-usap kami, tinawagan niya ako, tapos tumawag din ako sa kanya. Nag-usap kami, sabi niya, Mama, sabi ng mga aliporis niya, ididimanda daw siya. So, anong ginawa ko? Humingi ako ng wisdom kay Lord. Tapos, nagbigay ako ng teaching. Yung ibig sabihin, nagbigay ako ng mga salita sa anak ko. Sabi ko, ito yung sabihin mo. Ganito, ganito ang mga sabihin mo. At purihin ng Diyos. And then, nag-intercede. Tamang-tama yung isa kong anak, habang nag-i-intercede po ako tumawag. Sabi ko, mag-agree ka muna in prayer. At pagkatapos, ano nangyari? Yung sinasabi, didemanda yung anak ko. Kasi sabi ko sa anak ko, sabihin mo ganito, ganito. Sabi ko, mayroon kang lisensya, sabihin mo, yung ano mo rin, naka-register. Tapos sabihin mo, dinala mo naman sa ospital yung nasagi mo. At pagkatapos, pero kung sige, kung itutuloy niyo pa demanda, sabi ko sa anak ko, anak, sige, ako ang bahala sa abogado mo. Alam niyo po, pagkasabi ko akong bahala sa abogado mo, napansin ko po, kahit sa phone lang, kumbaga nagkaroon, yung anak ko para bang, naramdaman ko, nakita ko na para bang, wow, supported ako ng nanay ko. Kumalma siya, naging ano na po siya, kalmado na siya. So yun po ang nanay. Yan ang mga nanay. Kaya, nagkaroon ng success. Bakit? 400 pesos na lang. Tama? 400 pesos na lang ang naibigay niya. Dahil senior, lahat ng mga laboratory ay libre. So there is success. Amen? Yung demanda, magkano gagastusin namin? Kaya po totoo yan. So susunod ka lang mga anak sa instruction. Amen? So sabi ko nga, hala, bakit ganun? Nag-pray naman ako for the covering ng family. Pero bakit nakalusot? Para may ipatutuo ako sa inyo ngayon. Amen? Totoo, may success. Yan po ang naidudulot kapag ang mga nanay nagbibigay ng instructions. Pag susunod kayo, there is success. Amen po ba? Palagpakan natin ang ating Diyos. Why? Letter B. Because the mother, she guides your decision. Siya po yung nag-guide ng ating decision. Kaya nga po, itong anak ko nitong kailan lang, talagang halos hirap na siya. Na po, malaki na yung dito niya, pagkamay, hirap na siya paglakad. Alam niyo po, nung sinabihan ako, hindi ko siya pinag-pray. Pero nung sinabi na sa akin ng Holy Spirit, anak, pray for him. So bago ako nag-pray sa kanya, kasi hindi na siya makapag-drive, hirap na po siya. Sabi ko sa kanya, bitawan mo, please. Sabi ko, yung hindi dapat, yung iniinom mo na hindi naman tubig, tigilan mo na yan. So ngayon po, purihin ng Diyos, binitawan na niya. Mayroon na lang, kaunti na lang. Hallelujah! Kaya po, totoo, yan ang nagbibigay ng, she guides our decision. So kapag nakapag-decide siya ng tama, hahaba ang buhay niya. So mga kapatid, yun po ang dapat. Ang nanay pala, dapat pag nagbibigay tayo pag nangangaral tayo, hindi natin sila pagagalitan. Dapat para lang silang pinapaalalahanan na mararamdaman nila, mahal natin sila. Pinangangalagaan natin sila. Na kahit malalaki na sila, mas malaki pa sa atin, nangangalaga pa rin tayo sa kanila. Amen po ba?
So yun po, palapakan natin, mga nanay, glory to God. Hallelujah. Dahil dati kapag nagbibigay ako ng instruction, dapat kasi, tinatanggal mo na yung pag-iinom mo. Then, alam nyo, lalo tuloy uminom. Hindi pala dapat. Sasabihin mo in a nice manner. So, ganun po ang pagbibigay ng instruction or teaching. Amen? So, yun po. Kaya, puri ng Diyos, success na po ako sa buhay ng aking anak. At alam ko po, ito rin po ang gusto ni Lord sa bawat isa sa atin. Okay, number 3. Anong binibigay ng nanay? Why is mother important to our family? He's the one giving comfort. Siya yung nagko-comfort sa atin. Ano bang comfort sa Tagalog? Inaaliw. Siya po yung nang-aaliw sa atin. Kaya po anong sabi na ito ng salita ng Diyos? As a mother comforts her son, so I will comfort you. Ang sabi ng Diyos. Kung paano daw po ang nanay inaaliw tayo, pinagagaanan ang yung ating kalooban, sabi niya, mas lalo po ang Diyos. So sabi ng salita ng Diyos, so I will comfort you, and you will be comforted in Jerusalem. So tayo po kinukomfort tayo ng Diyos. Kung ang nanay, siya po yung nagko-comfort. Kaya ang mga nanay talaga is the comforter of the family. Siya po yung umaaliw. Inaano? Inaaliw. Inaalo. Oh, yes. Pinaaliw natin para makaranas ng kaginhawaan. So nanay po ito. Kaya palagpakan natin ang Diyos sa buhay ng ating mga nanay. Hallelujah. So sila po yung nagpaparamdam sa atin para maginhawa ang ating buhay. Sila po yung inaaliw niya tayo na kahit depressed ka na. Kaya po yung mga anak pala na nadidepress, mahalaga ang nanay sa kanila. Amen. Hindi pala natin naintindihan na kapag pala sinasabi ay depressed yung anak ko, dapat, that is the time, mga nanay, dapat naruroon ka sa depressed mong anak. Kasi ikaw yung magbibigay sa kanya ng kaginhawaan. Ikaw ang gagamitin na instrumento ng Diyos sa kanya. Kaya purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Glory to God. So napakabuti ng ating Diyos. Ano pa po? Number 4. 4 lang po ito. Doon pa sa Isaiah 49:15. Puntahan muna natin yan. Ang sabi po dito, sa Isaiah 49:15, can a woman forget her nursing child or lack compassion for the child of her womb? Even if this forget, yet I will not forget you, sabi ng Diyos. Kumbaga, ang nanay, hindi niya po yan nakakaligtaan, nakakalimutan ang kanyang anak, lalong-lalo na yung kanyang mga pinapasuso, pinapadede niyang anak. Ibig sabihin yung pag-aaruga sa anak, hindi po yan nakakaligtaan sa nanay. Kung may ilan-ilan na mga nanay na ang kanilang mga anak tinatapon, hindi nila naintindihan ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, sinasabi dito, ang nanay ang nag-aaruga sa kanyang anak na maliit. Ang nanay pinaparanas niya yung habag sa kanyang anak. Kahit dito pa lang sa loob ng tiyan, pinapakita na niya na nahabag siya sa kanyang nanay. Kaya kahit na po yung mga nanay na mga nakakaranas ng habag sa kanyang anak, na may mga bisyo, anong gagawin nila? Titigilan nila, puputulin nila yung mga bisyo. Dahil dito pa lang sa sinapupunan, they already feel na yung habag nila para sa magiging anak nila. So yun po yung nanay. Kaya ang nanay po ang nagbibigay ng
kaginhawaan, o kaya kaaliwan sa mga anak. Kahit na sa pamilya, kung ang nanay, palagi po ang nanay aburido, palagi ang nanay problemado, ano kaya sa palagay nyo ang mangyayari sa pamilya? Di ba parang ang gulo, malungkot? Pero kapag masaya si nanay, kaya nga po sabi, a happy wife. Ano po sabi doon? A happy wife is a happy life. Kaya yung mga nanay, kailangan, sa mga mag-asawa, kailangan gawin nyo yan na palaging masaya. So isa lang naman ang alam ko para maging masaya ang nanay. Alam nyo na yun mga tatay. Hindi ko na kailangan i-detalye sa inyo. So a happy wife is a happy life. So ganun din po, kapag happy ang nanay, dahil siya po ang ginagamit ng Diyos na instrumento to give us comfort, ang buong pamilya magkakaroon ng comfort, magiginhawaan. Ang buong pamilya magkakaroon ng kaaliwan. So yun po ang sikreto mga kapatid. Okay, so pang-apat. Hanggang pang-apat lang muna kasi marami pang every year mayroon tayong Mother's Day. Tapos, ang pang-apat is, the mother is the one giving teaching. Siya yung nagtuturo at saka yung wisdom sa kanya nagmumula. So, yung wisdom sa family, ang nanay ang binibigyan din ng Diyos. Maging po yung pangangaral. Kaya ano ang sabi sa Proverbs 31 verse 26? She opens her mouth with wisdom. Kaya pag nagsalita ang nanay, mayroon pong karunungan. And loving instruction is on her tongue. So, loving instruction, ito po yung teaching. Loving instruction, sa ibang translation kasi teaching. Loving instruction is in her tongue. Kaya yung nanay, hindi nagsasawa na mangaral na mangaral. Ang nanay ang preacher sa family. Siya po yung nagtuturo, teacher pala. Ang nanay ang teacher sa family. So, isummarize ko po yan. Mayroon akong 3 na kinuha po dyan sa verse na yan. Because according to Proverbs chapter 31 verse 26 at marami pa po doon. So, ang nanay is the teacher for her children. Agree po ba tayo? The mother is the teacher for her children. Kaya alam niyo po, nung ako ay nag-aaral pa mga anak ko, siyempre 4 sila. Hindi ko kaya magturo sa kanila. So anong ginagawa ko? Ako mismo ay nagpapatutor para turuan sila. Kasi dapat role yan ng nanay. The mother is the teacher for her children. Kaya po kapag ang anak ay napariwara, sino ang tatanungin dapat? Sino ba ang nanay nito? Sino ba ang magulang nito? Kaya po alam nyo, kapag ang nanay, alam nyo po, sabi nga may pagkakataon doon na may pangyayari doon sa Saudi Arabia, sabi ni Japet sa akin, alam nyo, sabi ng Arabo na mataas ang katungkulan, sabi niya sa kanya, maganda ang pagpapalaki sa iyo ng iyong magulang. So yun po. Kaya bakit mayroon ata siyang napulot na mahalagang bagay at yan po ay sinauli niya. Na pwede naman hindi. Pero totoo po yan. Kaya po yung mga nanay is the teacher for her children. Ano pa ang ginagawa ng nanay? Because mayroon siyang wisdom. So ang nanay are the manager for her family. Ang nanay ang mga managers. Kaya yung mga tatay, huwag kayong magsiselos. Kung ang nagmamanage ng tahanan ninyo ay nanay. Kasi po, sabi po doon, binigyan sila ng wisdom. So ang nanay talaga ang nagmamanage sa pamilya. Tingnan nyo,
Kapag maganda ang pag-manage ng nanay, kahit na po irresponsable si tatay, maganda pa rin ang upbringing ng anak. Amin po ba? Kasi ang manager sa family, because of God's wisdom na binibigay kay nanay, sila po ito yung nanay, ang mga manager sa pamilya. And also last, the mother is the financial controller. Kapag ang nanay hindi marunong mag-control sa finances, sa pera, anong mangyayari? Isinanay din ang nangungutang. Sinanay, hindi naman tatay ang palautang eh. Tama ba? Pagkulang, sino ang naghahanap talaga ng kapunuan? It is the mother. So di ba yung mga anak na nag-aaral, sino naglo-loan? Karamihan pag mayroong trabaho ang mga nanay, ang nanay ang naglo-loan. Hindi po yung bihira yung tatay. Because the mother is the financial controller. Ang mga nanay ang nag-iisip, paano pa ba ko kikita? Pag kulang o hindi nagbibigay yung tatay, sasabihin ba ng nanay, dapat na ito iwas. Dapat na ito, makipag-break na ko ito, makipaghiwalay na ko sa asawa ko. Hindi, kapag ang nanay alam niya ang salita ng Diyos na hindi pwede maghiwalay, ang nanay ang mag-iisip, paano siya kikita? Paano i-provide yung pamilya? Kasi siya yung nagkukontrol ng finances. Siya yung nakakaalam. Kaya pala, karamihan ng mga tatay, hindi sila nag-iintindi. May bigas pa ba dyan? May ulam pa ba dyan? Sino nag-iintindi? May bigas pa ba dyan? May ulam pa ba dyan? Sino pong nag-iintindi? Usually, it is the mother. Kaya ganun ang ginagawa ng inyong nanay. At alam niyo po, may mga nanay na halos ang tulog nila kaunti kasi binabudget nila. Paano ko ba mababayaran itong mga pagkakautang ko? Paano ba ito, paano kami makakapamili sa darating na Sabado? Paano lahat matutugunan ang mga bills? Ang nag-iisip nito ang nanay. Yung nanay na nakakaunawa ng salita ng Diyos. Kasi binibigyan siya ni Lord ng wisdom. Kaya po mga kapatid, kapag ganito po ang nanay, yan po ay dapat natin pahalagahan. He is more important sa ating pong pamilya. Amen? Kaya po ganun kahalaga ang mga nanay sa pamilya. Sino ulit ang teacher sa ating pamilya? It is our mother. Sino ang manager sa family? Mother. Kaya di ba pag manager, itapon to, itapon ito dito. So pag tinapon ng nanay, ikaw tatay, wag mo nang ibalik. Kasi mayroon nangyayari, tinatapon ng nanay, ibabalik ng tatay. Kaya tuloy, ang ginagawa ng iba, ilalagay na lang sa ibang street. Doon na itatapon para hindi makita ng tatay. So yun po mga kapatid. Kaya po, the mother are the manager of the family, the mother are the financial controller. Pag marunong mag-control ang nanay, hindi gutom ang pamilya. Amen? Hindi gutom ang pamilya. Bagkus ang pamilya ay na-provide kahit na hindi magbigay ang tatay. Pero mga kapatid, yung tatay sa kanalang, sa Diyos naman. Hindi ko, sa mga nanay lang muna ngayon. Okay? So, ngayon, ito, dahil ito yung ginagawa yung nanay, ano dapat ang atin, how to pay back for the mother? Paano natin sila masusuklian? Dalawa lang ito. Don't despise. Anong ibig sabihin ng despise? Ginugol ko pa yon. Ang ibig sabihin ng despise sa Google, huwag mong hamakin ang iyong nanay. Ito yung ina-apply ko.
Ano po ang sabi po dito? Proverbs 23 verse 22. Listen to your father who gave you life. So pakikinggan natin ang ating mga tatay. Pero anong sabi niya? And don't despise your mother when she is old. Huwag mong hamakin. Ano ba ito? Huwag mong hamakin ang iyong nanay sa kanyang pagtanda. Kaya anak, nung nabasa ko yan, kahit na ako po yung anak na hindi ako namigay sila ng pera, tatay ko, nanay ko, bukod tangi ako lang hindi nabigyan. Pero dahil nabasa ko ito, don't despise your mother when she is old. Kaya nakita nyo naman, laban sa Diyos. Pag may nangyayari kay nanay, nilalaban ko sa Diyos. Kaya hanggang ngayon, nabubuhay ang nanay ko. At purihin ang Panginoon. Kahit anong aksidente, kahit nakadalawang beses na nagpneumonia, ilang beses na ang nanay ko naghingalo, as in naghingalo na hinahabol yung hininga. Yung ganun na talaga. At oras ang binibilang, pero nakikipagbuno ako kay Lord. Kasi ito po yung sinasabi. Huwag natin nahamakin ang ating nanay. Kung ang nanay tumitira sa iyo, magpasalamat ka sa Diyos. Inyo pong kalingain ang ating mga nanay. Maging sa pagtanda nila. Pangalawa na gagawin natin, to pay back for the mother, honor them. I-honor natin sila. Tiningnan ko naman sa Google, ano na naman yung honor? Ang sabi po doon ng honor, bibigyan natin siya ng karangalan. O kaya, igagalang natin sila. O kaya, we will not hate them. Ang nanay, hindi mo dapat kinapupuutan. Ang nanay dapat minamahal. Kaya po mga kapatid, ito po yung pag-payback kahit na po may ginawa siya sa iyo na hindi maganda, kahit na po nakaranas ako ng kurot dito pa sa singit, na ang nipis na ang sakit. Pero mga kapatid, dahil sa kanyang salita na natutunan natin, kailangan i-honor natin sila, igalang, bigyan natin sila ng karangalan. Do not hate our mother. So yun po yung pag-payback. Kaya ano po ang sabi sa Exodus 20 verse 12? Honor your father and your mother so that you may have a long life in the land that the Lord your God is giving you. Kaya pala sabi ko, di ba, ang dami ko ng sakit. Ang dami ko ng dito na lang sa tuhod. Nagkaroon ako ng vocal cord cancer. 6 na beses na inatake ng hypertension. Napaihin na rin ako katulad ng naranasan ni Pastor Orland. Pero, totoo yan. Sabi ko, bakit ako nagkaroon ng long life at wala akong maintenance na gamot? Hindi, kahit sinasabi ng doktor, mag-maintain ka. Ang sabi ng Diyos, ang maintenance natin, meditate the Word of God day and night. Yun ang mini-maintain ko. Kaya po totoo yan. Kapag yung ating mother ay ating kakalingain, mayroon tayong long life in the land. Dito sa mundong ito, hahabang ating buhay. At ano pa, ito po, magkakaroon pa tayo ng doon naman sa Ephesians. Ephesians chapter 6, 1 to 3. Verse 2 na lang tayo. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, may pangako, that it may go well with you, giginhawa ang buhay mo. And that you may have a long life in the land. Giginhawa ang buhay mo. Giginhawa ang buhay natin. Totoo po yan. Totoo po yan na gumiginhawa ang buhay natin. Ako, danas na danas ko yan. Kahit ako, nagmamanga ako, sabi ko, bakit mayroon ako ganito, Lord? Ang naalala ko, dahil sa ginagawa ko sa nanay ko. Kaya po mga kapatid, tingnan niyo po, 6 kami magkakapatid nung nasira ang aming bahay sa probinsya dahil sa Yolanda. Alam niyo po, ako gumastos ako talaga.
ng mahigit 1,000,000 galing sa akin. Hindi ko sila pinabayad, mga kapatid ko. Hindi ko po pinabayad din po sa nanay ko dahil may pension siya. Alam niyo po, ibabalik pala ng Diyos. Ibabalik ng Diyos. Totoo yan. Kaya kahit 6 beses, kahit anong sakit, nung kay Pastor Orland, ano pong nangyari? Nagkaroon ako ng, dinugo ako. 3 to 4 days dahil di ba ako yung nag-asikaso sa kanya doon pagdala sa East Avenue. Abay, sabi ko, wow, may asim pa ako kasi nag-mens ulit ako. Magsi-61 na ako. So ang ginawa ko, binuno ko naman ito sa prayer. At huminto na mula nung 8, 9 hanggang ngayon, wala na akong menstruation. Kaya po mga kapatid, hindi po madali. Kasi yung panahon din na-stress din ako pati sa ating isang kapatid na tumaas ang BP. Na-stress ako kasi alam ko kung anong mangyayari. Ayoko mangyari yung nangyari sa akin. Yung una pong nag-hypertension ako, yung parang may dinadaganan na ako. Alam niyo yung heart rate ko, 180 to 200. Ganun nakabilis, mamamatay na ako. Pero totoo pala, kahit anong mangyari sa atin, pag ang mother, pagkakalingain natin, ano ang sabi ng salita ng Diyos? You may have long life in the land. Dito, mayroon tayong mahabang buhay. Ano pa? You may get well with you. Gaganda ang buhay natin. Gaganda ang buhay natin. At alam niyo po, dahil sa kagandahan ng buhay natin, kahapon na-meet ko yung mga kapatiran ko sa GIA. Minute nila ako. Tapos hindi sila naniniwala na senior na ako. Wow! Glory to God. Glory to God. Kailangan pa may, yung isa pang binibilang ko ng lipstick. Sabi ko, senior na ako. Sabi ko, wag naman yan. Sige, yung mapula na lang. Kasi senior na ako. Sabi niya, hindi naman, ma'am. Sabi ko, dinilabas ko yung senior ID ko. Ay, senior ka na pala, ma'am. So, bakit po? Ganun po, kapag bukal sa kalooban mo, taos sa puso mo, may kalakip na pagmamahal na hindi mo tinitipid ang magulang mo, hindi mo lahat ibibigay mo sa kanya. Kaya alam niyo po, ginagawa ko, nanay, pag alam ko kung anong maganda sa nanay ko, bili ako ng bili. Hindi ako nagtitipid para sa nanay ko. Kasi ito yung sinabi ng Lord. Ito ang gagawin ni Lord sa buhay ko at ito rin ang gagawin ni Lord sa buhay natin. It may go well with you. Gaganda ng gaganda ang buhay mo, hindi lang sa pera, maging sa ating aura, sa ating mga buhay. Maging yung ating mga itsura. Gaganda ng gaganda. Amen? Walang kukontra. So gaganda ng gaganda. At ano pa po, magkakaroon tayo ng mahabang buhay. So yun po, kaya anong gagawin natin? Ito lang dalawa, alalahanin natin, how to pay back our mothers. Maganda yung pakainin nyo mamaya. Sige, kamain tayo. Pero ito yung pinaka-the best. Number one is, number two is, so do not despise. Ano ulit ang do not despise? Huwag hahamakin. Sa iba pang translation, do not hate. Huwag niyong kapuputan ang inyong nanay. Kahit kung maging makulit pa yan, lalo mong mamahalin. Amen? So lahat po tayo ay tumayo. So yung ating conclusion sa umagang ito, hear and obey God's word. Napakinggan ba natin ang mabuti ang salita ng Diyos? So yun po, kaya anong sabi sa Luke 11:28, He said, even more, si Jesus nagsasalita dito, those who hear the word of God and keep it are blessed. Sumapalad ang nakinig at isasapamuhay ang kanyang salita. Amen? Kitang-kita tayo ni Lord. Sige po, mayroon po ba mga first-timer na pumunta na hindi pa po tumanggap sa ating Panginoon? Okay, sige po.
Okay. Sige, mga first timer to, mga visitors natin. Mga first, pinatanggap na kayo, no? Tumanggap na sila? Okay. Awitin natin ni Showa. Praise God. So, dahil po tumanggap na kayo sa ating Panginoon, mamaya na lang at tayo po ay mag-uusap para linawin. Awitan natin ating Diyos. So, naintindihan ba natin bakit mahalaga ang ating mga nanay? So, may 4 na puntos tayo. At paano natin sila susuklian? May 2 puntos na ating pinag-aralan. Okay? Sige po. Praise God. Hallelujah. Let us offer a song to our God. Jesus Christ is the Yeshua. Mga kapatid, for clarification, marami pala ang pangalan, may pangalan na Jesus. Kaya every time na magbabanggit tayo ng Jesus, sabihin natin Jesus Christ. Buuin na po natin. Huwag na tayo magsabi na Jesus. Buuin na natin Jesus Christ. Kasi marami palang mga tao na may pangalan Jesus. So, yun po ang paalala lang po. Hallelujah. Sige po, atin pong awitin ni Showa.